Hello at magandang araw sa mga nanonood. Ang gagawin natin dito sa video natin ngayon ay gagawa tayo ng sariling Wi-Fi window machine. Pero bago natin sisimulan, sana maintindihan nyo na ginawa ko lang ito para makatulong ako sa gustong do it yourself ng paggawa ng Wi-Fi window machine. Ipapalam ko lang sa inyo na wala po akong binibenta o pagmamay-ari sa kahit anumang mga electronic parts, yung software na gagamitin natin o computer-related components. Yung software na gagamitin natin ay bibili natin dito sa galing sa website na to. Tapos, alam naman natin at doon sa mga hindi pa nakatry na gumawa o hindi pa nakarinig ng mga ganito, yung Wi-Fi window machine, marami pong iba't ibang software o nagbibinta nito. Hindi lang po itong nag-iisa. Hindi ko po kakilala yung gumawa nito, yung software na bibilhan natin. Nakita ko lang sa internet tapos gusto ko na gagawa na ako ng video para sa gustong bumili pero hindi marunong gumawa. At makakatulong din ito sa inyo kung paano yung mga basic troubleshooting. At again, sana maintindihan nyo na ginawa ko lang ito para i-share yung nalalaman ko. At may official may official support sa kanilang website. So try nyo i-compare kung ano yung ginawa ko dito, ano yung pinakita ko dito. Pero lahat naman na mga ginawa ko dito, itong katulad nito, itong diagram, ay galing lang naman din sa kanila. So ipapakita ko na lang sa inyo. Ito yung unang diagram, o ito yung diagram na ipa-follow natin. Susunduin natin yun. Nakikita nyo, ito yung queen slot, power supply, 12 volts, yung power supply adapter, yung 12 volts para sa queen slot. Okay? Kasi yung power adapter naman ng Raspberry Pi, iba naman, 5 volts yung sa kanya. So kung titingnan nyo, yung sa ginawa ko, ganun din. Yung queen slot, universal, queen slot, so dito ilalagay yung mga queens. Tapos, ito yung supply niya, tapos i-connect sa Raspberry Pi. So ganun din yung makikita nyo dito. I-connect sa white wire, yung pin ito, galing sa Raspberry Pi, tapos yung black, i-connect dito, yung black wire, doon sa connection naman. So, explain ko ito isa-isa mamaya. But ito yung susundin natin. May iba po silang diagram. Okay, ganito. Sa website po nila to ito yung pangalawang diagram nila. Kung titingnan ninyo, explain ko lang na ito ay Raspberry Pi 3. Kung hindi kayo familiar sa Raspberry Pi, may version po siya. Ito yung Raspberry Pi 3. So, makikita nyo nga dito sa title niya na Raspberry Pi 3 yan. Okay? So, tingnan nyo. Ito yung Raspberry Pi 3, tapos ito yung Raspberry Pi 4. Okay? 4 yung Raspberry Pi na to. Kasi ito yung video out niya, yung HDMI, micro HDMI. So, dalawa yung display kasi ng Raspberry Pi. At bagong nabili ko, 8 GB po yung memory. Malaki yung memory kaysa yung 1 GB itong Raspberry Pi 3. So, mahal siya, pero mas maganda. Lalong-lalo na kapag yung sa lugar ninyo, marami yung mag-connect sa Wi-Fi mo. Let's say, 50 users, 100 users. So, I think, ang masasabi ko, kung maraming nagko-connect tapos naglalag pa rin yung Wi-Fi connection mo, kahit malakas na yung internet na binigay sa yung internet service provider, malaki yung plan mo monthly, so baka yung sa Raspberry Pi mo, baka pag-isipan mo na papalitan mo ng Raspberry Pi 4. Ito yung setup ng Raspberry Pi 4 at ito yung sa latest din nila ito na software. Kasi yung gagamitin natin na ida-download natin mamaya ay yung version 3 pa rin nila. Hindi ito yung kasi yung latest nila, hindi ko pa na-try Pero sa susunod natin ng mga video series, baka ipapakita ko sa inyo to. Ito yung gagamitin ko. May kasi, yung e-loading, tingnan nyo, yung payment portals. So, hindi ko muna yan ma-explain kasi hindi ko pa na-try to. Pero pinapakita ko lang sa inyo, baka nalilito kayo, bakit iba yun? Di ba? Lalong-lalo na to, di ba? Yung, tingnan nyo, 1, 2, 3, 4, 5, yung pins niya. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, sa 6 pin, ikinoconnect, tapos naka-red, so meaning, yung 12 volts po yan na positive. Kasi dito sa gagamitin natin, para hindi kayo malilito, tingnan nyo. 1, 2, 3, 4, 5. Sa ikalimang pin, niya kinonect yung, tapos ground,
meaning ground, yung black wire ng queen slot. Color-coded kasi yan yung wire ng tatlong wire ng queen slot, di ba? Kung titingnan nyo yan, may red, black, white. Yan yung gagamitin natin. So, ito yung nakakonect yung black, tapos ito yung 12 volts yan. So, iba, di ba? Iba yung wiring. So, huwag kayong malilito. Sa totoo lang, ganun din yung setup niya dito sa Raspberry Pi 3, yung sa 4. Ang kaibahan lang itong connection niya sa queen slot at may optional na siya na fan. Makakatulong kasi yung fan, lalong-lalo na kapag init yung Raspberry Pi ninyo. Okay, so yung license, again, bibili lang natin sa website na pinapakita ko sa inyo at install natin yung license key. So ngayon, babalik tayo doon. So, hindi ko na lang ipapakita sa inyo kung paano mag-set up. Kasi dapat may email address ka. So doon sa email address, gagawa ka ng username mo, tapos password. Then, kapag matatapos mo yun, mababayaran mo. Kung depende kung ano yung license na pipiliin mo. Ito yung license. Ito yung license. Tapos, bago nila ngayon kasi may annual na sila. So, ito yung, kung hindi ka pa sure, baka try mo yung itong annual na $10. O itong lifetime validity nila. Kung gusto mo na malakas yung kita ko doon sa lugar, so yun, ito yung bibilin mo. So try mong o mag-ask ka sa technical support nila. So ay papakita ko na sa inyo yung license key ko. So kung may license key na kayo, nakapag-sign up na kayo, kung pupunta kayo sa URL na to tapos magla-login kayo sa account niyo, pupunta kayo sa dashboard na to. So itong licenses. So importante kasi ito yung machines kasi ang mangyayari kasi kapag magbebenta kayo or bibili kayo ng license, may hold ka or may alam ka sa license mo kasi kung aabot yung yung pagkakataon na nakabili ka ng yung lifetime na license, 'di ba? Ano kasi sila sa ngayon is may renewal na kasi sila, may annual. So yung lifetime na access, pwede mo kasi yun mabibenta. So kapag ibibenta mo itong manage button na to, nandyan yun. So i-send mo kung ano yung email address ng taong kung saan, kung bibili siya sa ibibenta mong license. So, yan. Pwede ka kasi bibili tapos kung ayaw mo na kasi lugi. Lugi ako dito. Pwede mong ipapagamit sa iba. So, okay, yan yung tandaan nyo kasi yung may bumibili ng piso wifi tapos hindi nila alam yung license key. Maliban lang yun. Kung yung nagbebenta, kilala nyo, friends nyo, malapit lang sa bahay ninyo. So, walang problema yun. Basta importante, lalong-lalo na kapag dito sa software provider na to, ito yung portal. Importante sa portal, may access ka sa license mo. Kaya yan, hindi ko na lang ipapakita kung paano ko binili yung license. Punta ka na lang dun sa kanilang page. Tapos, sa-sign up ka na lang. Sign up, tapos buy license. Yun, pili ka na lang, tapos marireceive mo sa email mo yung license key mo rin, maliban sa admin dashboard. Magsisimula na kayo, dapat nahihandaan nyo na ito yung materials. Yung license key na pinag-usapan lang natin kanina, Raspberry Pi 3 or 4. So 3 yung Raspberry Pi na gagamitin natin ngayon. Universal Queen Slot, 12 volts DC power supply. Kasi yung 12 volts para sa Universal Queen Slot natin. At kung may optional fan ka, pwede din upuha siya dito sa 12 volts, yung fan, yung add-on mo. 5 volts DC power supply sa Raspberry Pi ito. 5 volts yan. Access point, indoor, yung gagamitin natin ito. Ito yung TP-Link, wireless outdoor access point. Sa access point, may indoor at outdoor. So, depende kung ano yung gusto ninyo. But yung papakita ko sa inyo dito, yung outdoor yung gagamitin natin. Isa kasi sa maganda sa outdoor is mas matataas yung coverage niya, lalong-lalo na kapag nasa itaas ng bubong ninyo ilalagay. Yung indoor kasi, kadalasan sa loob lang ng bahay kasi hindi naman siya pwede maininitan at na maulanan, masisira kasi. Sunod, yung UTP cable, yung RG45. So, isa sa mga RG45, yung UTP cable, yung LAN cable para i-connect sa yung Raspberry Pi kasi may LAN port yan sa likod. Titingnan nyo yung LAN port.
Tapos i-connect nyo doon sa ISP, kung ano yung internet na kinonect nyo sa bahay, kukonect nyo doon. So, yung sa LAN port na built-in. So, tapos, yung access point, bibili ka ng tinatawag na USB to LAN converter. Kasi, yung sa USB ng Raspberry Pi, isasaksak mo yung USB, tapos, yung kabilang end niya, which is another RG45 or yung LAN port niya is for RG45. So, RG45 o UTP cable na naman yung kailangan mo para i-connect mo doon sa access point. Okay? Pero huwag kayong mag-aalala. Isa-isahin natin itong explain mamaya. So, yan. Tapos yung internet source or ISP. So, dapat may internet connection kayo. Kapag wala kayong internet connection sa bahay, tapos magsisit up kayo ng Wi-Fi window, wala pa rin gagamit. Kasi wala kang internet eh. So, importante yung internet. Tapos, cellphone. So, cellphone para testing. Ito yung mga materials na kailangan natin. Okay? So, again, ito yung diagram. Ganito din yung diagram na makikita nyo sa official website nila. Yan. Okay. Dito, okay, so dito na tayo sa imahe na to. 5 volts DC adapter at Raspberry Pi 3. So, yan. Before tayo pupunta doon sa website nila para i-download yung software. Yung software nila, anytime pwede nyo i-download. Pero, dapat may key kayo. Kasi kung yung may trial period kasi, pwede mada-download yun, pwede nyo matry. But kung aabot ka na dun sa trial period nila, kailangan mo na yung key. So, may key na ako, nakakuha na ako ng key, nakabili na ako. So, yung yung software da-download natin mamaya. Kailangan nire-ready nyo na yung Raspberry Pi ninyo. Tapos yung micro SD, so may micro SD dito. Kasi yung Raspberry Pi, yung storage niya, micro SD yung ginagamit. Yung SD card na ginagamit sa cellphone, yan, yung maliliit micro SD. So, yan din yung kibali storage niya. So, kung isa kang computer guy, so computer expert, familiar mo na yung pangalan na OS, operating system. So, yung operating system, o yung ida-download natin na software galing sa website nila, yan yung ilalagay sa micro SD. So, yan yung operating system. So, yung word na pangalan na maririnig mo mamaya, flash. So, yan yung kadalasan maririnig nyo. Yan yung kadalasan maririnig nyo kapag may Wi-Fi window machine kayo. Kahit anong software pa man yung ginamit mo, kahit saang license pa kayo bumili. Ipa-flash nyo yan. Lalong-lalo kapag masisira yung Raspberry Pi mo, masisira yung memory card mo or SD card mo. So, sasabihin sa support nila, sir, kailangan mo mag-download ng software tapos i-reflash mo or i-flash mo na yung software. So, yung ibig sabihin, ikakopy mo yung software galing sa kanila tapos ilalagay mo doon sa micro SD. Pero hindi kasi yung simpleng copy at paste lang tapos doon tatakbo na siya. Gagamit tayo ng third party na software na gagawa para sa atin. Okay? Yung tinatawag nila na ito. Anong basa nito? Itcher. So, Itcher. So, mahirap akong magbabasa kasi. So, ito yung i-download natin. Pupunta tayo, babalik tayo dito mamaya. I-click natin to download yung Itcher. Tapos yung software tatakbo. At yun yung magtatrabaho para sa atin. So, yun yung tinatawag na i-flash natin yung software na i-download natin galing sa website nila. Ilalagay sa micro SD card. Tapos, ng pagpa-flash, ilalagay natin sa Raspberry Pi. So, nandito yan sa instruction nila. Yan. Download yung Itcher, tapos yan, select. Pero huwag kayong mag-aalala, ipapakita ko sa video kung paano gagawin to. Okay? So, yan. So, i-ready nyo na to. Raspberry Pi, tapos yung micro SD card. Dito, sign up and buy license key. Yun. Sign up kayo. Hindi kayo makabuy kasi wala kayong account. Tapos, ito yung kanilang diagram. Official diagram nila. Yung Raspberry Pi 3 at Raspberry Pi. Kung i-click nyo ito, pupunta kayo dito. So, na-explain ko na to. Ito yung diagram. Makikita nyo. Yung pangalawang diagram. Yan. Okay, so, i-explain ko na lang to isa-isa tapos papakita ko sa inyo paano ilalagay yung i-download yung software nila tapos yung
ipa-flash yung software. Tapos yung key ilalagay. Pero tatapusin lang muna natin itong diagram na to. So itong wiring diagram para sa Raspberry Pi to Queen slot. Ito yung Queen slot, ito yung Raspberry Pi. Okay? So kung titingnan niyo, ito yung tatlong wire, white, black, red, na kinonect sa, yung red, kinonect dito sa power supply na positive, yung positive 12 volts DC. So, yung 12 volts DC, kung hindi kayo familiar, please try to ask dyan sa malapit na mga electronics guy sa lugar ninyo, yung mga electronic store. So makakapag-assist sila sa inyo dyan, baka masisira yung ano ninyo, Raspberry Pi. Medyo mahal to, di ba? So be careful, okay? Positive, so i-connect. So ang i-connect lang from coin slot to Raspberry Pi, ito yung tandaan ninyo, ito yung white wire. Ang white wire kasi is a coin signal. Yan yung makikita nyo dito sa gilid ng universal coin slot. So yun yung signal na magsisend kay Raspberry Pi, tapos i-connect siya. So kung titingnan nyo, ito yung pin ng Raspberry Pi. Kung ito yung top view ng Raspberry Pi ninyo, 1, 2, yan, i-connect yung, yan, sa pangalawa. Tapos 3, 4, 5, ground. Ito po yung ay ground pin ng Raspberry Pi. Tapos i-connect sa black wire ng Queen slot. Tapos itong black wire na to, ito yung i-connect sa negative ng 12 volts DC adapter o yung power source niyo. So, be careful kasi kung magkakamali kayo, itong positive 12 volts malalagay dito kahit saan dito sa pin na to, baka masisira yung pin niyo. Okay? Yan lang, be careful talaga. Mahal-mahal kasi ito eh. Okay, kung hindi kayo sure, try kayo pupunta dun sa website nila, tapos may official sila, tech support, ask kayo dun. Okay? Or just comment below dito. Try nyo i-comment na ako, magre-reply ako. Okay? Yan, kung may mga tanong kayo. Tapos, dito, yung kanina is yung Raspberry Pi to Queen slot. Ngayon, yung Raspberry Pi to router o modem. Yung router o modem yung ISP ko. I-connect nyo yung RG45 galing sa LAN port ng ISP ninyo, tapos doon sa LAN port ng, yung built-in na LAN port. Isa lang naman yung LAN port ng Raspberry Pi. Okay? Yan. Siya kasi yung internet mag-provide nito. Okay? Ito yung connection. Yan. Very simple lang. Okay? Tapos, ito namang Raspberry Pi to access point. Ito na yung access point. Ito yung antenna. Kumbaga, kung hindi ka familiar sa computer na termino, computer components, computer parts. Ito yung access point. Ibali antenna lang to eh. Wi-Fi access point. So, punta kayo sa mall na may libreng Wi-Fi. So, di ba, sasabihin, ano yung pangalan ng Wi-Fi nila dito? So, ito po yung mga Wi-Fi na yan. Ito po yung dahilan bakit available po sila. So, iba't ibang brand siguro, iba't ibang model, pero ito yun, tinatawag na access point. Makakarinig kayo, saan yung router? Kukunik ako ng Wi-Fi. Kasi yung router / access point na siya. Pero ngayon, may mga access point / router na rin. Pwede mo siya i-configure bilang router. Pero may mga talaga, yung access point na nakadedicate lang talaga siya, yung device na yan is access point. So yung ginamit ko kasi, again, TP-Link na wireless outdoor na makikita nyo sa picture. Ito yung exact na ginamit ko na model. So 3 Mbps kasi may mga speed kasi yan. Depende kasi mahal kung malaki, may iba yung 1,200 Mbps, okay? Yung 300 Mbps para sa akin mag-work. Okay na, makakonect mga 20 users. Para sa akin, okay, walang problema. As long as malakas yung monthly plan na ina-avail mo sa ISP o yung Internet Service Provider mo. So yan, kinoconnect siya. So yung USB port ng Raspberry Pi. So bibili ka ng yung USB to LAN converter o adapter. So yung isang dulo niya ay USB. So isasaksak mo sa USB port ng Raspberry Pi. Tapos yung isang dulo naman niya ay LAN port. So katulad ng LAN port na ginagamit natin dito. Yan, LAN port kasi yan. So isa lang kasi, so dapat
gagawa tayo ng isa. So ito yung, para makagawa tayo, bibili ka ng USB to LAN port. So ito. So yung isang dulo ng LAN port, i-connect mo sa access point mo. So yan ang connection. Okay? So ngayon, okay na tayo doon. So yung power supply, binalik ko na lang yung Queen slot to 12 volts DC adapter. So yan. Ang kanina yung connection ng Queen slot to Raspberry Pi. Ito ngayon, ang connection na lang ng Queen slot to power supply. So 12 volts kasi yung kailangan ng para tatakbo yung Queen slot. So yan, yung positive, i-connect sa positive ng 12 volts na DC supply mo. Yung negative sa negative. Kung malaki yung amperahe, tapos gusto ka nang mag-add-on, let's say 5 amperes yung 12 volts DC mo, pwede ka then tapos pipiliin mo na bibili ng dalawang fan, 12 volts DC fan, 12 volts DC kasi gagawa ka ng in and out ng hangin sa loob ng box mo. So maganda ipalakihin mo na lang yung amperahe. So let's say 5 amperes para kukuha na lang yung fan dito sa source na to. Yan, optional yan. Okay? So sana dito sa diagram hindi kayo nalilito. Kung nalilito kayo dito, pwede naman kayo pupunta doon sa official na nila. Ito yung official website nila. So, okay? Hindi po ako konektado dito. Ito lang yung ito lang yun na nagkakataon lang na dito ako bumili ng license key sa kanila. So, okay? So ngayon, ang gagawin na natin, at tapos ko na yung pag-explain ng diagram, ay i-download na natin yung software para i-transfer yung i-download natin na operating system o yung software na ginawa nila. So ito. So bago natin to i-download, so pupunta lang tayo dito, da-download natin yung software nila. So punta kayo sa website nila dito. Download. So kung i-click nyo ito, download. Okay? So ito yung sabi nila, di ba? So sila yung nagsasabi dito yun. Download and install Etcher. So kung i-click mo yan, pupunta ka sa website na to. Familiar ka sa software application sa computer. Hindi lang ito nag-iisa yung mga yung para makapaggawa ng bootable, magiging bootable yung Raspberry Pi mo or yung tinatawag nila yung software ipa-flash. Pero ito yung ni-recommend nila. So ito na lang rin yung gagamitin ko. So but before natin i-download to, i-download muna natin yung software nila. So kung i-click nyo yan, right-click ko na lang, open link in a new tab. So kung i-download nyo ito yung latest version nila. So ito yung gagamitin na version natin. Okay, ito yung ini-explain nila dito. Yan, kung nakikita nyo yan, username at admin. Okay, tapos ito yung mag-access dito. So, ito po yan. So, kasi kung pupunta tayo dito, punta ka dito sa Raspberry Pi kasi Raspberry Pi. So, ito yung Raspberry Pi picture. Ito yung Raspberry Pi 4. Ito naman yung tinatawag nila na again, payment system at e-loading. May e-loading kasi yung latest na software nila. At iba yung username. Tingnan nyo, iba yung username at password. So, at diba? Ito yung ma-encounter natin mamaya. Siguro sa susunod na video, ito yung gagawin. Okay? Kapag masisit up ko na itong Raspberry Pi 4 ko. So sa ngayon, Raspberry Pi 3 kasi yung ginamit din natin. So, in-explain ko lang to kasi hindi ito yung software na gagamitin natin. So kung ito yung gagamitin mo, walang problema. Pero baka iba yung setup natin. Pero kung ito yung gagamitin ninyo, ang i-download nyo lang. So pipili na lang kayo, regular. So kanina na-download ko na to. Yan, click nyo to. Na-download ko na yan. Tapos lalabas to siya. So, papakita ko. Yan. So, ito yung software. O, ito yung file. Zip file pala. So, ito yung na-download ko kanina. Galing dito. Yan. Lalabas yung download dito. So, i-click nyo na lang. Yan, download. So, click. Mada-download nyo na yan. At ito yung resulta. Yan. Nakikita nyo. Tapos, babalik ako. So, back.
Kasi, ang i-download ko, dito tayo pumunta kanina kasi business version yung binili kong license. Pero yung gagamitin ko ito. Okay, so ito yon. I-click nyo lang to, tapos magda-download yan. At ang mada-download nyo ay ito. Yan. Kasi ito yung i-flash natin sa memory card natin o yung SD card. Okay, so cancel ko na lang to. Okay, yan. Na-download ko na kasi yan. So dito nyo makikita kung nagda-download yan sa ibaba. Tapos, okay, may software na tayo. So ito yung gagamitin natin. Kung mada-download mo yan, ito yung lalabas. Yan, ito yung mada-download sa computer mo. So, may software na tayo. May key na rin. So, dito na tayo. So, click download feature. So ito yung ni-recommend nila, di ba? So, again, papakita ko na lang ulit. Yan. Kung i-click nyo yan, click natin. Yan. Lumabas na siya. Ayaw ko kasi install siya sa computer ko. Gusto ko yung portable, tinawag na portable. So kung pupunta ka sa URL na to, tapos click mo to dito, download button, may maraming options ka na pwedeng pagpipilian. So since Windows yung ginamit ko, yung portable na Word, ito yung gagamit. Okay? So, kung i-click nyo yan, mada-download na yan. So, kaka-cancel ko na lang kasi bakit ka-cancel ko? Nakaka-download na ako. So, ito yung resulta. Ayan, portable yung nakikita nyo. So, ngayon, para tatakbo siya, kung babalik tayo sa tutorial nila, yan, lalabas to kapag i-run as administrator ko siya. So, run as administrator, so, kung cut. Okay, so, lalabas siya. Yan, ito. Yun. Ito yung lalabas. So, ang gagawin natin dito, click nito, flash from file. So, yung file na dinownload natin. So, ano yung dinownload kung saan nyo ito nilalagay? Ito yung hahanapin nyo. So, nakalagay kasi ito sa desktop ng computer ko. So, yung sa inyo, hahanapin nyo kung saan. Okay? Sa akin, sa desktop. So, baka yung sa inyo, nagda-download ko sa download folder. So, click flash from file. So, sa inyo, baka dito download sa folder. Sa akin, inilipat ko na kasi from downloads folder, ilipat ko dito sa folder na ginamit ko ngayon. So, click ko to kasi hindi ko gagamitin to. Okay, siguro sa sunod na video ko, ipapakita ko yung latest version nila. So, old version kasi ito. Pero, ito yung ginagamit, yung kadalasan ginagamit ng Wi-Fi. Ayaw ko kasi magbebenta ng yung load or accept ng payment. Open. Tapos, open. Yan. So, meaning, nakapili na tayo. So, tapos na tayo dito. Dito naman, select target. So, ano yung select target? So, papakita ko sa inyo. Ito yung video. Papakita ko yung video. Ilagay ko dito. So, ito yung isasaksak natin sa computer para ma-select target natin at para ma-flash natin. So, yung dinownload natin na software galing sa website nila, ilalagay natin dito gamit yung feature na dinownload natin na software. Okay, ngayon, nasaksak ko na yung USB, yung pinakita ko sa video. Okay, so kung isi-select target natin, yan, automatically, alam na niya. So make sure siya, para baka maiba kayong USB. So alam ko kasi na siya lang yung USB na ginamit ko. So 16 GB yun, kahit ito lang yung nakita niya dito. So select. So yan, so ready na siyang mag-flash. Okay.
makikita nyo, ibig sabihin natatapos na siya. So, flash another. So, wala naman tayong gagawin. So, click nyo na lang itong X or close button. Yan. Then, ngayon, natapos na natin yung download. Tapos, nag-flash na tayo sa computer natin. So, ang susunod natin gagawin ay install na natin, patatakbuhin na natin yung Raspberry Pi natin. Itong gagawin natin, ito yung ginawa natin kanina, yung pre-nash na natin. So ngayon, isasaksak na natin to sa Raspberry Pi. Okay. So yan. So ito yung Raspberry Pi. Yan, ito yung saksakan. Yan, oh. Hindi kasi yan pwede ganyan. Yan. Ang maganda dito, huwag kayo sanang malilito sa connection. So, ang connection na to ay ito yung sa diagram kanina. Yellow wire lang yung ginamit ko. Yan. So, kung nalilito kayo dito, ipa-follow nyo lang yung sa diagram. Okay? So, ito yung connection galing sa black. Yan. So, hindi ko na lang i-explain yung connections dito kasi nakikita nyo na sa diagram na nakita ko kanina. Yung kasi yung nakikita nyo sa diagram, ganito lang din yun, di ba? So, i-connect ko na itong USB galing dito sa USB port. Kung yan, ito yung patungo, ito yung i-connect natin yan. Ito yung LAN port na i-connect natin sa access point. So, ito yung actual na access point natin. Yan, yung dalawang antenna. Tapos, yung wire ng access point. Itong yellow, ito yung nakakonect na sa internet service provider ko, ISP. Yan. So, ready na po yan. Kukunin ko yung wire ng access point natin. Okay, so ito yung nakasaksak na sa outlet, 220 volts. Yung sa Raspberry Pi natin yan. Ito yung sa Raspberry Pi. Ito yung 12 volts. Umiilaw na yung green LED indicator. At yan. So, umaandar na rin yung pin slot natin. So, yung galing sa connection ng access point natin yan. Ito yung TP-Link access point. Sasaksak ko na dito. So, kung nalilito kayo, please, kasi malaki kasi ang connection kasi dito is medyo yung lugar natin maliit lang tapos malaki yung kailangan ng space, so hindi ko mapapakita lahat. At sa diagram naman walang problema, pinapalo ko lang yung sa diagram. Okay, so ito yung USB to LAN, tapos yung sa access point, patungo po ito sa access point kasi kibali yung ISP natin, itong internet service provider natin, nagbibigay ng internet. Tapos yung software na dinownload natin, siya yung magpa-process para ililipat dito sa internet, itatapon sa access point. Okay? Tapos, siya yung Raspberry Pi, gamit yung software na dinownload natin, magko-communicate ni Queenslot. So, kung yung tao na huhulog ng 5 piso coin, so sasabihin niya, 5 piso coin. So, may portal kasi yung makikita nyo mamaya, yung insert button. So, sasabihin, itong cellphone na to humuhulog ng 5 piso. So si Raspberry Pi, gamit yung software na dinownload natin, ay siya yung magpa-process. 5 piso equals let's say yung 5 piso is 2 minutes or 3 minutes. Okay, may 3 minutes ka. So yun, depende sa settings mo. Okay, mamaya makikita niyo yan sa admin dashboard. So ito, nakakonect na. So patungo ito sa access point. Please refer lang dun sa diagram, sa website na ipinakita ko sa inyo mamaya, or pupunta kayo sa official documentation nila. So, aandarin ko na yung Raspberry Pi ko. Sana hindi masisira kasi napakamahal. Wala akong pirang pambili.
So yan, kukunik ko. Yan. Be careful guys. Walang masyushort. Yan, umiilaw. So, okay. Sana hindi ka masisira. Okay, so pasensya na, medyo malikot, masakit. Siguro masakit sa paningin nyo yung video kasi napakalikot. Okay, ako lang kasi isa, wala akong assistant dito. Yan, umiilaw na. So titingnan natin yung ginamit natin. So to check, so itong model na to na TP-Link, so makikita nyo kapag umiilaw, meaning okay siya. So yung model kasi na to is kung ito yung bibilhin nyo, yung itong TP-Link na to, yung access niya sa admin is automatic po siya na magagamit ninyo. Wala na kayong babaguhin, pero yung admin lang niya. So ipapakita ko sa inyo. So dapat babaguhin nyo to kung i-deploy nyo ito sa live, sa actual na. Yan, makikita nyo sa likod dyan. Siguro hindi klaro. Yan, may username, password yan. Tapos yung local URL para ma-access nyo. Kasi baka may ibang baka sisirain to, babaguhin niya yung admin tapos lalagyan ng password yung access point mo. By default, walang password to Okay? Walang password yung access point. I mean, yung, di ba? Yung mag-access ka ng wifi, walang password. So, yun, sa likod niya, may credentials sa account. So, ngayon, nagpa-function na siya. So, para malalaman natin kung nag-work na to, so, i-access natin yung admin portal. So, dalawa yung paraan sa pag-access ng admin portal. So, ang una na ipapakita ko sa inyo ay kukonect ako sa access point na to. Yan, kukonect ako sa access point na to. Tapos magla-login tayo sa yung username at password na nandun sa documentation nila. So, kanina sa video, pinakita ko kung paano isasaksak na yung micro SD card. So nakikita nyo kanina, di ba? Sinaksak ko sa Raspberry Pi. So yun, ganun lang kasimple. Tapos, tinorn on ko yung Raspberry Pi, umiilaw yung red, green. So yun yung mga palatandaan na sa tingin ko, base po sa experience ko na 99.9% nag-work na yung Raspberry Pi natin. So kapag iilaw yung red at yung green, meaning medyo 99% okay na po yan. Okay? So, yun, kinonect ko na yung 12 volts DC supply natin, umiilaw na yung pin slot, kinonect ko yung built-in LAN port ng Raspberry Pi sa internet service provider ko. Yan yung internal IP address ko. So, may internal IP address yun. Yan yung tandaan niya, internal IP address. So, dun sa mga non-techie, yung mga hindi familiar about sa computer, so, IP address po yun na yung kung ano man yung connection nyo sa loob ng bahay, may unique IP address talaga. May unique IP address kayo na sa cellphone niyo, kung may laptop ka, sa computer, so dapat unique yan. Para sa iyo yan, sa cellphone mo yan, sa laptop mo yan. So yung Raspberry Pi, binigyan din ng unique IP address ng yung modem or router. So yung IP address na yan, tandaan nyo yan. Tapos dalawa, isang IP address, yung IP address na ginamit ni Raspberry Pi. Yung 10.0.0.1. So hindi ko yan gawa-gawa, sabi yan ng documentation nila. So, makikita yan dito. Yan. Kung ikaw ngayon, from the start sa video ko, ay tumitingin na hanggang ngayon, nandito ka pa rin. So, malamang, pinapalo mo yung instructions ko. So, ngayon, kung may cellphone ka, so may cellphone ako dito, sabay-sabay natin itong gawin, at may laptop ka dyan or computer, ganun rin kung makukuha mo yung internal IP address, yung sinabi ko kanina. Kapag magpapakunik kayo ng mga internet sa bahay nyo, may mga admin username at password yan. So kung lalagin kayo sa portal ng internet router o modem nyo, malalaman nyo kung sinong mga taong kumukunik dyan. Wired connection or wireless connection, malalaman nyo. So yan, kung may admin dashboard kayo, malalaman nyo itong ipapakita ko sa inyo. Yan.
Ito yung internal IP address ko sa ngayon. Okay, so kung i-reload ko yan, slash tong IP slash login, i-redirect ako ng portal. So ito yung admin login ng software na ginamit natin. So, again, maraming software, so iba-iba yung mga login portal nila. So ito. So kung wala kang computer, wala kang laptop, subalit gusto mo pa rin mag-configure sa admin dashboard, walang problema. So ngayon, kukunin mo yung cellphone mo. Okay, nandito sa cellphone ko ngayon. So, punta ka sa Wi-Fi. Kung nandun ka na sa Wi-Fi connection, makikita mo yung Wi-Fi networks, yung mga pangalan. Di ba? Makikita mo yan yung... So, kung hindi nyo nakikita yun, click nyo yung refresh, kung may refresh. Makikita mo dyan yung bagong pangalan, Ado Pisoft. EDOPISOFT na Wi-Fi. Walang password yan. So, yan yung Wi-Fi built-in niya. Kasi yung pinakita ko sa inyo na outdoor, hindi pa yun, i-configure pa natin yun. Makikita nyo yun mamaya. I-configure natin kung paano ililipat from sa built-in patungo sa access point natin. So, ngayon, kung nakikita nyo yung Ado Pisoft na Wi-Fi networks, congrats! Bakit? Kasi okay yung setup mo. So, walang mali. Subalit, kung hindi nakikita nyo yung Ado Pisoft dyan sa Wi-Fi network niyo, unang gagawin nyo, try to turn off at turn on yung Raspberry Pi ninyo. So, hintay kayo ng ilang segundos, tapos titingnan nyo na naman kung available ba sa Wi-Fi networks. Okay? Okay, kung wala pa rin, advice ko, pinakamadali is, kung may extra SD card ka, try to use another SD card, tapos follow mo yung instruction ko kanina kung paano mag-download ng software nila, galing po dun sa website nila. Yung software, yung pinakita ko, ito. I-delete mo yung na-download mo, tapos download ka, baka may nakurap lang, download ka ng bagong software galing sa kanila. So, follow mo na, balik mo naman yung tutorials, titingnan mo yung pinakita ko kanina, tapos, pag-download mo, i-flash mo naman, patatakbuhin mo naman yung etcher para i-flash mo sa SD card mo. Okay? Yun. Kung wala kang SD card, yan lang yung gagawin mo. Kapag ganun pa rin yung problema mo, bili ka ng ibang SD card, micro SD card, tapos gagawin mo yun, tapos sasaksak mo, tapos check mo kung makikita mo na ba yung Ado Pisoft na Wi-Fi networks. Okay? Kapag may problema ka talaga, kapag hindi mo makikita, baka yung Raspberry Pi. So, mahirap yun kasi medyo mahal yung Raspberry Pi, baka sira yung Raspberry Pi mo. Okay? So, yan lang yung basic. Kapag hindi pa rin masosolve, try to tanong sa technical support nila. Okay? Sana nakakatulong yun. So, okay, kung okay na yun, connect yung Ado Pisoft, walang password yun, tapos kung connected ka na, lalabas yung portal. Okay? Tingnan natin kung lalabas yung portal. Nakonect ko na yung Wi-Fi networks na pangalan na Ado Pisoft. Okay? Okay, so connect. So connected. So sabi niya, connected na ako dito. So ang gagawin, punta ka sa Google Chrome. Type mo 10.0.0.1. Yan. Okay? Lalabas yung portal nila o punta tayo dito, lagyan mong slash ng admin, so dun makikita mo, lalagin ka ng katulad dito. Okay? Ngayon, ang gagawin ko, login ka, kung yun ang gagamitin mo, kasi katulad lang din yung makikita mo dito. So, ito yung admin. Yung password at username, ito yung nakikita nyo. Ito yung ginamit ko, admin tapos password. Kapag nakapag-login ka na, yung admin, yung username tapos yung password, so ito yung lalabas. So, kung cellphone yung ginamit mo, medyo iba siguro yung layout, pero nandito, ito yung lahat. So, ito yung makikita mo. So, tingnan nyo, yung sa cellphone ninyo, kung nakapag-login ka ng cellphone, makikita mo yung network IP. So, ito yung eternal IP. So, sa akin, ito yung nakikita ko. Kung
kung ano yung internal IP, so ma-access mo na gamit itong ginawa ko sa ngayon. Kung may laptop ka or desktop ka, ito yung gagawin mo. So, pwede ka na lilipat dito. Tapos, yung ginawa ko kanina, pinakita ko. So, login ka / yung login. Okay? Ganon. So, tapos kung pupunta ka sa devices, kung hindi mo ito nakikita, yung inter-product key, try to restart yung device mo. Okay? Again, kung hindi mo nakikita yung product key, kasi sasabihin niya, let's say yung check for updates, sasabihin niya, oy, hindi ka connected ng internet. So, try to restart. Okay? Okay, kung tapos nyo na restart, lalabas na to. So, before natin ilalagay yung key natin, i-check for updates lang muna natin. Yan, check updates na naman. Tapos, install latest. Yan. Okay, so kapag matatapos itong i-update, nakalimutan ko, ang isa sa pinaka-importante na gagawin nyo ay yung papalitan nyo yung password niyo. So, make sure na bago sa lahat, kahit ano pa man yung gagawin ninyo, ang importante ay yung password. Okay, papalitan nyo yan kasi, so dito pupunta tayo, pero bago yan, i-restart muna natin. Yan, nag-restart siya. So yun, dapat kapag mag-set up kayo, kahit anong Wi-Fi, window machine, yung isi-set up nyo na software, hahanapin nyo yung admin dashboard kung saan mababago nyo yung password. So, ito ngayon ang gagawin natin. So, ito nag-restart siya kasi yung binago kasi natin, yung device software, check for updates, yan. Pumunta ako dito device, tapos so, 86 na yung ginamit natin. Kanina yung 83 pa kasi. So, bago itong product key, may profile, ito. So, babaguhin natin yung password. So, yung current, yung default password niya, save. Punta tayo sa device. So, try natin i-activate yung key natin. Okay? So, lilipat na ako dito. So, okay na. Registered na tayo. Di na tayo babalik doon. Ngayon, kaya ang gagawin na natin ay ililipat na natin yung Wi-Fi settings natin. So, di ba? Ito yung nakikita nyo kanina. Ito yung sabi ko na Wi-Fi name. So, babaguhin na natin yan. So, tapos Wi-Fi settings. Click nyo ito. Yan. Kung hindi, ito lang. Check nyo yan. Tapos yung built-in, isiselect nyo yung external. Okay? Ano yung external? Yung pinakita ko sa inyo kanina. So, automatically, ibabato niya dun sa yung nakakonect ng USB to LAN converter. Kung isi-save changes natin to, kung gumagamit ka ng cellphone, ma-access ka ng, sabi kong Wi-Fi name kanina, yung Ado PiSoft, mawawala yung connection mo. Okay? Kaya, mas maganda kung dito ka mag-change internal IP address. Okay? Ito, yung ginamit natin yan. So, kung isi-save natin to, yan, mawawala ka na sa connection mo kung naka-access ka lang sa Wi-Fi, yung sa access point na kanina nakikita mo yung Ado PiSoft na Wi-Fi. Okay? So, restart natin. So, dito, pagkatapos mag-restart nito, so, yung Wi-Fi window mo, okay na. Ready na yun. So, kasi bakit? Una, nabago na natin yung password. So, importante yung password. Kasi yung admin yung, kung hindi nyo babaguhin yun, yung admin, mahirap yun, di ba? Maraming nakakaalam. Kasi nandun yun sa website nila, di ba? So, binago na natin. Tapos, ina-update natin yung version. Tapos, ini-input na natin yung key. So, i-reload natin. So, okay? So, kung titingnan nyo sa cellphone nyo ngayon, nandyan na yung TP-Link. Sa akin dito, TP-Link link -2.4, yon. Ito yung name ng Wi-Fi access ko. So, hindi
ko na magawa ng video kung paano i-access, paano i-configure to. Pero nandyan, depende kasi ang mangyayari kasi, yung ikaw nanonood ngayon, iba't ibang mga access point yung ginamit niyo. So, iba't ibang admin dashboard na naman yung papasukin mo dyan. So, sa cellphone mo, i-access mo yung admin at dashboard ng TP-Link. So, sa ito, ang password niya is admin at password is admin. So, yung sa TP-Link. Nagkakataon pareha yung password ng default password ng software na dinownload natin kanina. So, babaguhin mo yun kasi baka may gagalaw dyan. So, to be safe lang po Kasi kapag may alam sa computer, tapos malalaman yung router or yung access point na ginamit mo is TP-Link. So, malalaman niya, ito yung default password at admin. So, baka may gagalaw dyan. So, lalagyan pa nila ng password. So, problema ka. Although, marireset mo yan. Pero, yun. Yan, okay? So, hindi ko may papakita sa video na ito kasi malamang yung nanonood kayo, iba-iba yung mga access point na ginamit ninyo. Yung iba, Tenda yung brand, hindi TP-Link. Yung iba, Ubiquiti. Ano yun? Mahirap manggitin yung mga ganon. So, ngayon dito sa admin dashboard, balik tayo dito sa admin dashboard. Ang isa sa pupuntahan nyo dito, ito yung system logs, malalaman nyo dito. So, dito, yung first experience ko na nasisira yung power supply ng Raspberry Pi. Yung power supply, yung 5 volts power supply is, makikita ko halos araw-araw magre-restart siya. Isa o dalawang beses. So, yun. So, ilang mga 2 weeks na-observe ko, magre-restart yan. Makikita mo kasi, nagre-restart ngayon, sa sunod na araw, yan, yung lag na to. Importante kasi yung lag na to. Tapos, hindi ko naman na-restart, walang brownout, wala, di ba? So yun, nalalaman ko na lang na sira pala yung power supply. Kasi yun din yung duda ko, baka power supply to. So, bumili ako, nag-order ako online. So yun, pinalitan ko hanggang ngayon, hindi nasisira. So yan, importante ito. Isa to sa importante. So, Wi-Fi users, makikita nyo kung sino nakaka-connect. So, malamang kung may nagko-connect dito tapos yung time, ito kasi yung time, makikita nyo yung remaining time. So, kung ilan, lalong-lalo na kung malaki yung time dito, baka may gumagalaw. Pero, base po sa experience ko, yung mga kaibigan ko, yung mga kilala ko, wala pa akong nakikita na may gumagalaw. Maliban lang siguro kung may alam sila sa admin, yung kadalasan yung nasa sa bahay ninyo, baka alam niya yung admin password, baka nasi-save mo, tapos ina-access niya. Yun. Timer setting. So, ito ay babalik tayo dito but yung voucher. So, hindi ko na lang i-explain to kasi hindi naman ako hindi naman ito part ng yung tutorial about sa admin dashboard ng software na to. Baka doon sa mga susunod na video ko, baka gagawa ako ng mga ito. Specifically how to use yung admin dashboard ng software application na to. Yung Wi-Fi window na to. Pero sa admin dashboard na to, kasi hindi ito yung latest version, may version 4 na sila. May yung payment, tatanggap ng payment system, bayad ka ng bills mo, let's say yung babayad ka ng mga internet bills mo, yung mga sa kuryente. So pwede na daw, pero baka sa sunod, papakita ko yan sa inyo. So ito wala, pure Wi-Fi connection lang to, pure para lang to sa Wi-Fi users. Kasi yung bago kasi may payment, tapos may load pa. So kapag pag-load daw yung mga customer. So yan yung abangan nyo. Titingnan ko muna, ititest ko muna para may papakita ko sa inyo. So dito vouchers, maganda to. Lalo-lalo na pag Christmas time, bibigay ka ng mga vouchers. Lalo-lalo na pag may competition ka dito. May tindahan ka, kapag bibili sila ng ganito, may vouchers for 30 minutes. Yan, ganun. So, depende na pakulo, di ba? Yung may restaurants ka, tapos maraming lugar dyan sa inyo, maraming kompetensya or tindahan. Kapag bibili ka dito ng soft drinks, may vouchers na ganito. Pag dito ka kakain, may vouchers, ganito. Yun, ganun. Yeah. December, kapag dito ka, lalong-lalo na kapag marami yung mga kompetensya sa kapitbahay ninyo. Dito, sa vouchers, dito mo yung marami kang pwedeng magagawa dito. So, bandwidth, speed limiter, traffic is prioritization. Maganda to. Try nyo to. Speed limiter. So, ito, kung ako ang gagamit, check ko na lang itong use global limit. So, kung ano yung
let's say may 100 Mbps ako galing sa internet service provider ko. So, yun, yung gagamit sa bahay, tapos yung Raspberry Pi. So yan, let's say 100 Mbps, 50-50 sila. Kasi global limit ginamit niya. So ngayon, may limit kasi yung each user. So, ang sa akin ay sisave ko to. Tingnan nyo sa documentation sa website na to. Okay? But hindi ako gagamit ito kasi kapag magda-download yung user, ano sila. Lalong-lalo na kapag may competition ka. Pero kung gusto mo yung ayaw mong maraming magda-download, yan, dito, i-limit mo siya. So, let's say 1,000 kbps, yung limited. Sa inyo, depende sa settings nyo. Yan. And try to read sa wiki ng tungkol dito, doon sa website. Maganda, marami sila ditong information tungkol dito. Then, dito lang tayo sa portal, yan. Okay, so yan, babaguhin mo yung logo, yung sa pag-login. So, dito. Sa susunod na video, ipapakita ko ito sa inyo. So, dito na tayo. Last, timer settings. Dito sa timer settings, kapag marami kang kompetensya dito, kayo so, yung 1 piso, 5 minutes. 5 pesos, 30 minutes. 10, yan, 1 hour. So pwede ka mag-add add new rate or roll dito, or rate yung nandito. So, add new rate. So, let's say yung let's say 30 pesos. Okay, so, minutes yung, kung ano yung number na nilagay mo dito. So, yung 1 day, so 60 minutes times 24, so 1440. So, yung calculator, ginamitan ko ng calculator. So, yan. Okay, 1 day. So, depende yung 30 pulses yung sinabi niya dito. So, 30. So, paano yan malalaman? So, let's say, let's say 5 seconds, sunod-sunod yung ipapasok yung tatlong 10 pesos coin, 10 piso, tatlong 10 piso coin, yung 10 pesos, yun, tatlo niya isusunod-sunod, lalaglag niya doon sa coin slot. So, ika-count niya as 30. Dito yung wala akong babaguhin dito. So, kung hindi kayo expert tungkol dito, wag na lang ako, hindi ko na ito binabago din. So, dito na lang yung time validity. So, depende. Kasi 1 hour, mawawala yung oras nila. So, yung nilalagay ko dito, kadalasan 24. So, yan. Tapos, automatic continue user's time after reboot or shutdown. So, sa akin is i-uncheck ko to. So, depende kung ano yung gusto niyo. So, try nyo kung baka yung user mawawala yan time kung mag-restart. So, sa akin is i-uncheck ko to. So, again, try to watch or try to read sa nila, yung online documentation, ano yung pinaka-best dito. How many seconds to wait for yung customer? So, yung iba kasi tatakbo pa. So, ilalagay ko dito mas pataas, 30 seconds. Yung iba tatakbo kasi kung malayo. So, maganda na kung malaki 30 seconds. So, yung iba 20 seconds. 3, so yan. And so, yan. So, free trial, hindi ko ito na-try. So, wala akong free trial. Yan. Okay, so, kung sa inyo, depende kung rate. So, yung rate na to, so, babaguhin mo to kung ayaw mo. 5 minutes lang. Depende. Lalo na kapag may kompetensya ka, malaki yung piso kapag maraming kompetensya. So, save changes yun. Yan, kung ito lang yung ginawa mo. So, yan. So, restart. So, ito yung lahat kung paano i-set up yung Wi-Fi window machine mo. So, siguro sa susunod mga video na gagawin ko, try natin naman yung ibang software. So, papakita ko sa inyo kung paano i-set up. So, maghahanap ako. Again, at salamat sa panonood. Hanggang dito na lang ako.